Magandang oras mga katiyats, welcome back sa ating channel. Meron tayong natanggap na video dito na sa palagay ng ating mga katiyats ito'y isang close entrance ng tunnel, saradong entrada ng tunnel. Maganda ito kasi nasa Pampang siya at merong katulad ito na ipapakita ko sa inyo mamaya na talagang totoong Japanese treasure tunnel doon sa parte ng Bamban sa Luzon, sa may Tarlac. Katulad talaga, kaya ito makikita natin Pampang at nasa kalagitnaan siya. Kaya strategic, ganyan gumawa ng mga entrance to tunnel ang Hapon, yung medyo nasa itaas. Kaya hang on, mapakita natin maya lamang ang katulad nito at meron tayong diagram din kung ano ang itsura ng tunnel sa loob. So ito sa entrada ay parang mayroong triangle na marka. Meron ding mga natural hole or ventilation, hindi natin yan sure. Pero dito ito medyo may kalakihan siya. At inumpisahan nilang hukayin yung baba. Okay, meron tayong diagram mamaya at inyong maikumpara diyan kung tama ba yung inyong paghukay sa entrance. Okay, so atin muna ito tingnan ang video ito. So ayan, merong mga nakasalansan doon sa unahan ng mga bato. Yun ang magandang kunin para sa akin, magandang buksan yun. Dumiritso muna kayo, wag dyan sa entrada. Kasi sa papakita kong diagram, dito kasi kayo naghukay kaagad sa entrance ng vertical. Sa diagram na ipapakita ko ay dumidistansya pa ito ng 3 to 4 meters papasok bago kayo maghukay. Okay, so shout out muna tayo sa lahat ng ating mga katiyats all over the Philippines, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta ang lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan. At sa ating mga katiyats in abroad, kumusta kayo dyan mga katiyats? Okay, at ito yung sinasabi ko na halos kapariho na lugar kung saan sa gilid din ng Pangpang natagpuan ang entrance ng Ashiyama Tunnel sa Bamban. Ito yung exploration ng isang American geologist at local na treasure hunter sa Bamban. Ayan, so yan yung entrance niya. Madali siyang nabuksan, nilagyan lang ng mga bato at lupa at masikip siya sa entrance. Pero pagdating sa loob niyan ay pwedeng makatayo ang tao. At kapag ganyan ang makita nyo mga katiyats, ay siguradong treasure tunnel yan. So ito yung loobo, pwede kayong makatayo dyan. Okay, so atin muna tingnan itong inyong hinukay na entrance to tunnel. Ang portion dito ay meron pa yan parang bakante doon na pwedeng pumasok ang tao. Pero sa dulo ay medyo sarado at merong mga nakaharang na mga bato. So sa palagay ko doon sa unahan ang talagang entrance niyan. Ngayon kung dito kayo maghukay ay malayo ito sa tunnel talaga na man-made na naroon sa loob nitong slope or nitong Pampang. Papakita ko sa inyo ang diagram ng tunnel ng Hapon para inyo matularan. So ito, dito kayo naghukay, sabi nyo parang simento, matigas. Entrance to, kasi kung talagang tunnel yan, ay meron talagang simento yan na pangdipinsa nila dito. Kasi gera. Ngayon, ang sa akin lang ay dito kayo dumiritso o diyan kayo magpatuloy paghukay, tanggalin nyo yung mga debris diyan kasi ito yung makikita natin dito ngayon sa ating diagram. So ito na yung diagram ng
Japanese Treasure Tunnel sa Bamban, sa Tarlac ito. So ito na yun. Ito yung side view. So ito yung pampang na katulad ng sa inyo rin. Ito pampang yan. And then dito yung ground level sa baba. And then ito yung entrance niya. Yan ay sarado yan ng matagpuan nila Katiats na Ronnie de la Cruz. Kudos sa team ni Ronnie de la Cruz dyan sa Banban. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo dyan. At salamat sa video. Okay, so ito na yung entrance, 120 cm. So ibig sabihin 120 is 1.2 meters. So 1.2 meters ang entrance. Pero nung umpisa niyan, sarado yan. Nakita nyo naman kanina sa video. Tinusok ng isa itong portion dito. At nang tusukin niya ng kahoy ay dumiretso ang kahoy, kaya hollow. Itong dito lang may sarado. Pero pagdating sa loob dito ay maluwag na yan, pwede nang makatayo ang tao. At makikita natin doon sa video na nakatayo nga yung foreigner doon na nagdala ng detector. Okay, kaya ito, tingnan nyo to ang sukat nito. Papunta dito, 200 cm is 2 meters. Another 200 cm is 2 meters, so 4 meters. Galing sa entrance ay 4 meters pa ang inyong pwede tanggalin na debris or na mga nilagay nila dyan. Bago nyo makita ang pababa na entrance. Ito, yan ay vertical hole. At dito meron yan hagdan dito. Yan. So expected pa na hukayin nyo to pag ganyan ng 4 meters. 4 meters mga katiats bago kayo mag vertical pababa. And then ito'y hagdan na ito. Meron talagang hagdan yan na ginawa ang Hapon. At papunta na yun doon sa baba. Sa diagram ng hagdan, nasa 20 steps to 21 ang steps ng hagdan. So approximated na merong 7 meters ang pababa. So approximate lang yan, 7 meters pababa. At doon sa dulo ng hagdan, naroon ang item doon. Okay, so balik tayo dito sa entrance nyo kasi masikip. Dito kasi kayo naghukay. Kulayan natin ng glue. Ito yung entrance ng cave. Ngayon, dito kayo mismo naghukay. Ito na portion, sa nakita ko. At balak nyong dumiritso dito sa baba. Kaya kung tingnan nyo, malayo kayo dito. Okay, kung bababa kayo dyan, gaganyan na naman kayo. Pero itong main counter nyo dito, lahat yan ay solid. Lahat yan ay natural layer ng lupa. Matigas yan. Pero kung dito kayo dumaan, ito, diretsuin nyo yung parang may maliit doon na portion na makapasok ng tao. Diretsuhin nyo yun. Kasi itong nakaharang dito ng mga debris or mga bato or mga lupa na sa tingin nyo ay matigas. Kapag natanggal yan kasi artificial lang yan. Nilagay lang yan dyan. Kapag natanggal nyo yan lahat, ay dito na portion, malambot na ito kasi ito ay man-made na to na tunnel. Lupa na lang yung nandyan. At kapag nakuha nyo ay natanggal nyo yung mga lupa dyan, ay pwede na kayong makatayo dyan. Okay, makatayo kayo ng yung maliit na tao, pwedeng makatayo. Pero yung matangkad ay nakayuko. Kaya pagdating nyo, matanggal nyo lahat ito, 4 meters to, medyo may kahabaan din. At saka kayo bababa. At saka kayo maghukay pababa. Ito yung diagram. Pwede nyo maparisan to kasi kapag gagawa ang Hapon ng tunnel, disenyo yan ng mga engineer ng Hapon. Kaya typical ang kanilang design, pare-pareho. Halos pare-pareho. Kaya yan, mga katiats.
Okay, so ito, balikan natin tong hinukay nyo sa entrance. Ang plano nyo ay bababa kayo, vertical. So kung mahukay nyo ito, diretso kayo sa baba. So yan ang plano. Ang problema kasi dyan, nakikita natin kanina sa diagram ng tunnel ay napakalayo, di ba? So ganito yung yung entrance to tunnel. So 4 meters ang haba niyan. Ngayon dito kasi kayo naghukay. So plano nyo ay pupunta dito sa baba. Ngayon ang item ay wala diyan kasi nandito ang item. Sa 4 meters ay merong pababa na hagdan. Ang tunnel ay pababa pero merong hagdan na man-made. Ang hagdan na yan ay matigas na, hindi naman ganong matigas na bato pero yung parang limestone na kinurban nila. And then estimated yan ay 7 meters pababa. And then sa dulo nito ay nariyan na ang tinatawag na chamber or bunker. So sa dulo nito meron diyan na maliit na room na gawa rin sa carvings. So nandiyan na yung final item nakalagay. So kung dito kayo dumaan, itong ginawa nyo, and then bababa kayo ng 2 meters saka kayo gaganyan, ay lahat ng may encounter nyo dyan ay matigas na lupa at bato bago kayo makarating dito. Pero kapag dumaan kayo sa ginawa na nila na daanan noon, yan kasi ay nilagyan lang yan ng mga debris, ng mga harang na bato. So kung matanggal nyo yan, madali lang ang paghukay dyan kasi malalambot na yan, backfill na tong mga nilagay nila. At itong hagdan, kapag natagpuan nyo, ay talagang makikita nyo na hagdan yan. Okay, ito, meron tayong video dito ng hagdan. Okay mga katiyat, so ito yung loob na ng tunnel. Ito yung makita nyo, ang dingding ng tunnel ay merong mga marka na gawa ng piko, gawa ng bara. At ito yung sinasabi ko na hagdan. Yung hagdan ay pwede yung matigas na layer ng lupa lang. Pwede rin yung bedrock. So yan. Yan talaga ang loob ng Japanese tunnel. Yan ay courtesy ng ating ka-TH na Ronnie De La Cruz ng Bamban. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga katiyat sa mga bago pa lamang bumisita para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Ako'y magsasabi na good luck sa inyo mga katiyats. In the greater risk, there is always a greater rewards. Hanggang sa muli, paalam.